Alright, mula kay Pinas News Insider, ito naman ang bibigyan natin ng reaction video ngayon. Basahin ko muna yung title mga tol, no? Grabe, si Pres BBM lang nakakagawa nito. Mga bansa nagsani puwersa sa West Philippine Sea. Binawi na. Sana nga, no? China, Robin, iyak. Actually, wala naman tayong kailangan bawiin kasi wala pa namang nakukuha sa atin, no? May umaangkin, pero hanggang ngayon ay inilalaban naman ng ating gobyerno mga tol. And good thing yun, no? So ito ang ating panonoorin ngayon, pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos pinalaga ng China at nagbitiw ng isang mabigat na salita laban dito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginanap na Asian Summit sa Jakarta, Indonesia, Pangulong Bongbong Marcos ginulat ang lahat. Buong tapang at kalmado nitong ipinahayag sa ASEAN leader ang mainit na usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi dapat mamayani ang sinumang nais guluhin ang kapayapaan sa rehiyon para sa pansariling kapakanan, at dapat pumalag ang ASEAN na mapasailalim ang international order sa pwersang ginagamit para dominahin ng kahit na sino man ang South China Sea. Maganda kung ganyan, no? At magaling at ganito ang ating presidente ngayon na talagang inilalapit, ibinoboses, no? At ginagamit ang pagkakataon sa mga ASEAN meeting, like for example nung nangyari nga nitong nakaraan sa Jakarta mga kapatid, no? Kung saan nagsalita nga ang ating presidente. Mabuti kung ganyan, no? At sa mga susunod pang presidente ng Pilipinas mga kapatid, diba? Kailangan makita talaga at ipakita niya sa sambayan ng Pilipino na tayo kahit maliit na bansa mga kapatid ay hindi tayo papaapi. Hindi tayo papayag na maging sunod-sunuran na lamang sa kahit na anong bansa, no? Partikular sa mga makabagong mananakop, 'di ba? Kasi kaya ka tinawag na makabagong mananakop mga tol kasi biruin mo makalipas ang napakahabang panahon na matapos na ang digmaan na ikalawang digmaan pandaigdig, 'di ba? Ngayon may mga ganyan na namang mga bansa na hindi pa nakontento sa teritoryo nila at pati teritoryo na may teritoryo gusto nilang kunin mga tol. 'Di ba? Mga mananakop na mga ganyan 'yan. So buti na lamang at ang presidente natin ngayon mga kapatid ay kahit papaano, no? Kahit papaano ay nagpapakita ng tapang, 'di ba? Hindi yung tipong papayag ka na lang kuhuanin ng mga kapitbahay na bansa mo dahil porket nakakatulong sa ekonomiya, 'di ba? Kung nakakatulong sa ekonomiya tapos kukunin naman din yung bansa mo, di wala ring kwenta 'yon, 'di ba? So, sana sa mga susunod nating presidente, tindigan pa rin yang ganyan at maipakita sa sambayan ng Pilipino na hindi tayo papayag na talagang maagaw na lang yung kung ano man yung meron tayo ngayon, no? Tuloy natin. Nabulaanan din ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinagmula ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabanggaang dalawang makapangyarihang bansa. Nagbigay din ng Pangulo ng pinakamatindi nitong banat. Malayo pa sa katotohanan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na maging maayos ang usapin sa West Philippine Sea. Ang sinasabi kasi ng iba mga tol, kaya daw merong problema sa West Philippine Sea ay dahil daw sa Amerika at China. Kumbaga nagiging battleground yung West Philippine Sea dahil sa pagbabanggaan nitong dalawang to. Which is alam naman nating hindi ganun ang nangyayari. Kahit paalisin natin ng Amerika mga kapatid, ang nagiging problema is yung patuloy na pagkamkam ng mga incheck dito sa natin, no, sa ating soberanya, sa ating teritoryo. 'Di ba? Dito sa West Philippine Sea mga kapatid. Kapag nagkakaroon ng resupply mission, like for example, itong pinakabago resupply mission natin, 'di ba? Kasama ba natin ang United States, 'di ba? Hindi naman. Hindi naman barko ng United States yung nakasadsad doon sa ayungin, 'di ba? Hindi naman. Pero anong nangyayari mga tol?
hinaharang, hinahabol at eto pa nagpadala pa sila ng Spire aircraft at saka ng gray ship nila. So anong kinalaman ng Estados Unidos doon sa claim natin? Yun ang sinasabi kasi ng iba mga tol, mga propaganda nila, di ba? Kasalanan ng US yan. Kaya nagkakaganyan ng China kasi kasalanan ng US yan. Alam naman natin mga tol kung anong nilalaban natin eh. Dahil isa ang Amerika na kilalang kaalyado ng Pilipinas. Nakakalungkot ayon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nanatili ang gulo sa South China Sea. Gayunman, nilinaw ng Pangulong Marcos na hindi gulo ang hanap ng Pilipinas, Tama. kundi ang maayos na resolusyon sa problema. At Tama. nangako naman ng Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ganyan ang isang leader ng bansa, mayroong matigas na paninindigan para sa kapakanan ng kanyang mamamayan at bansa. Mabuhay ka PBBM, mabuhay ang bansang Pilipinas. Sa atin ang Philippine Sea, dapat lang huwag ipaangkin sa iba. Ipaglaban natin ang ating karapatan, sariling atin. Huwag hayaang angkinin ng iba. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang ipinaglalaban natin ay atin. Tulungan nawa tayo ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Yun. Tama yan, dapat panindigan natin ang talagang atin. Sobra na ang China. Kung ano ang maisipang angkinin dito sa parte ng Pilipinas, gusto kanila na talaga. Ipakita din natin na kahit maliit na bansa ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay palaban din para ipaglaban ng talagang amin. China, huwag mong angkinin ang hindi iyo. Tama naman po na dapat marisolba ang problema sa West Philippine Sea sa maayos at mapayapang paraan. Pero kung ang China po ay pinipilit ang gusto nilang mangyari na masakop ang halos buong karagatan, palagay ko po di mangyayari na makuha pa sa mapayapang pamamaraan. Yun ang problema, no? Na kahit na gusto natin na maresolba to, maayos sa mabuting paraan. Actually, wala sa atin ng bola eh. Wala sa atin ng solusyon mga tol. Ang solusyon talaga niya nasa China kasi sila yung agresibo dyan eh. Sila yung nagpo-provoke eh. Diba? Tayo nga, nagiging duwag na nga tayo sa paningin nila eh. Nagiging mahina na nga tayo sa paningin nila dahil sa action natin eh. Para lang hindi tayo makapagsimula talaga ng gulo eh. Biruin mo, hinaharang yung barko natin, tayo biglang pepreno. Diba? Buti na lang magagaling yung mga nagdadrive, mga kapitan ng barko, di ba? Dahil kung hindi, talagang mababangga nila dahil mga dangerous maneuver ng mga barko ng CCG, di ba? Mababangga talaga yon at pagsisimulan talaga ng gulo. Biruin mo, nasa sarili nating teritoryo mga kapatid, di ba? Magdadala tayo ng resupply doon sa Ayungin. Pero hindi tayo makapag-deploy ng mga gray ship kasi iniiwasan natin makapagsimula ng tensyon. Kahit na ang nagiging resulta, wala rin naman nagbabago. May tensyon pa rin mga kapatid, di ba? Nagpapadala pa rin sila, katulad nitong pinakabago, di ba? Lampas 10 daw na mga barko ng China ang humarang, ang dumating dito sa resupply mission. Ayon yan sa GMA News ha. Ayon sa GMA News, lampas 10 barko ng mga China. Ang hinarap ng 4 na barko ng Pilipinas, biruin yun. Tapos nakuhanan pa, lumapit pa yung gray ship nila. Barkong pandigmana nila yun eh. Biruin mo sa mismo nating teritoryo, ginaganon tayo ha. Ang Pilipinas hindi masyadong pumapalag, ginagawa lang natin yung trabaho natin. Kumbaga para kang inutusan ng nanay mo bumili ng suka sa tindahan tapos hinarang ka. Pero ikaw, dire-diretso ka lang. Kahit anong gawin mong harang, di ka pumapalag, di ba? Dire-diretso ka lang sa mission mo at nakauwi ka naman din ng ligtas. Araw-araw ganun ang gagawin sa'yo ng mga tambay, di ba magsasawa ka rin, mga tol? Pero hindi ka pumapalag para lang maiwasan ng gulo. Tapos kapag nagsama ka ng ibang mas malalaki, yung ibang mga senator nagre-react, teka, bakit tayo nagsasama ng mga mga ibang bansa? Hindi ba tayo nagwa one step forward na? Mga ganun-ganun pa, di ba? Samantalang, ano kaya masasabi ng senator ngayon? Ngayon,
na nagpadala na ng gray ship ang China at saka nagpalipad na rin, no? Ano kayang masasabi niya? So sana nga mga kapatid, dumating ang panahon na talagang matapos itong kaguluhan na to nang walang nanggaganap na gulo. Bilang isang Pilipino mga tol, ano naman ang maikokomento mo? Ano ang masasabi mo dito sa video ang napanood natin mga kapatid? Nakalagay po ang link sa ibaba kung gusto nyo mapanood to ng kabuuan. Walang problema, comment na rin kayo sa kanya. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.